Good morning! Welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin yung lahat tungkol sa page setup. Now, kapag nakagawa na tayo ng report, ang next natin gagawin is to print. Before tayo mag-print, dapat tignan muna natin yung setup ng page natin. Now, sa loob ng Excel ay madaming way upang ma-check natin yung page setup natin. Una na dyan ay yung nasa page layout. So, punta ka dito sa tab, hanapin mo yung page layout, and makikita mo yung ribbons ng page setup. Dito, sa loob ay makikita mo yung margins, orientation, size, area, break, background, and print titles. Iisa-isahin natin to pag-usapan ngayon and sa mga susunod pa ng mga topics. Now, aside sa page setup, pwede ka din pumunta dito sa File, Print, and makikita mo din lahat ng nandun sa loob ng page setup. Now, for me, personally, mas gusto kong tignan ito dito kasi may preview akong nakikita agad. Ang shortcut nga pala nito ay Ctrl-P or Ctrl-F2. Pansinin na sa pinakataas ay nandito yung print button. However, ito yung pinaka-last na pipindutin natin. Before natin pindutin to at nang maiwasan natin yung madaming scratch paper, check muna natin lahat ng setup natin or settings bago natin to pindutin. Now, dito ko gustong gawin kasi may preview na agad dito. So, una natin titignan yung printer. Now, pwede mong pindutin dito at makikita mo lahat ng mga available printers mo. Sa akin ngayon ay wala kasi akong printer na na-set up, kaya ang available sa akin ay yung mga digital printing. So, pwede ko siyang i-print sa PDF, sa XPS, sa OneNote, or sa OneNote ng Windows 10 ko. Once may available printer na kayo naka-install, makikita din to dito or madadagdag siya dito sa printer options mo. However, pag hindi mo nakita yung printer na gusto mong gamitin, punta ka dito sa Add Printer, and hanapin mo yung printer na gusto mong gamitin. Now, before tayo pupunta ng settings, tignan muna natin yung preview natin. Makikita natin dito yung mga data na maisasama sa pag-print natin. So, sa baba, makikita natin yung pages. May 2 pages ito. And nasa first page ako out of 2 pages. So, ito yung second page ko. So, dito natin makikita sa preview kung ano yung maipiprint natin kapag pinindutan natin itong button na to. So, next, gawin natin is tignan natin kung tama ba yung settings na gusto natin. Sa ngayon, ang pwede ko i-print ay yung active sheet. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa sheet na to ay maisasama sa pag-print natin. Tignan natin yung ibang options. Aside sa active sheets, pwede din natin i-print yung entire workbook and yung print selection. Sa entire workbook, kapag pinindot mo to, pansinin na from 2 pages, naging 17 pages yung ipiprint natin. Dahil nilagay natin na entire workbook yung ipiprint, ay sinama niya yung buong workbook ko. So, pansinin na sa sheet 1 ay 2 page lamang ang pwede ko i-print. Ngunit may sheet 2 pa ako na may madaming data. At dahil ang nilagay natin ay entire workbook, lahat ng data from sheet 1 and data ng sheet 2 ay isasama niya sa pag-print. Na applicable ito kapag madami kang sheet na pabalik-balik lamang yung laman. For example, sheet 1, January na report, sheet 2, February, sheet 3, March, so on and so forth, and gusto mong i-print lahat. Next is yung print selection. Now, yung print selection, ipiprint mo lang kung ano yung active na na-select mo. For example, ayaw nating i-print ang lahat ng to, gusto lang nating i-print yung hanggang number 10. Yan. And hindi na natin isasama yung 11 hanggang 60. So, sinelect natin yung range na to. And kapag pupunta tayo sa print preview, and pipiliin natin yung print selection, hanggang 10 lang yung ipiprint niya. So, kung pinili natin na dito lang
hanggang like for example 15, hindi niya isasama yung amortization schedule. Ayan. So, hindi kasama yung amortization schedule. Kung gusto naman natin na ito lang, piliin mo lang yung gusto mong i-print. And yun lang yung ipiprint niya. So, pwede din tayong pumili ng hindi magkakatabi na mga range. And pindutin natin yung Control P or F2. Lalabas yung pinili natin ng mga ranges. However, since hindi nga magkakadikit-dikit yung mga napili natin na range, ilalagay niya sa different pages yung bawat range na napili natin. So for now, ang pipiliin natin ay active sheet. Next is yung pages na option. Dito, pwede mong ilagay kung anong pages lang ang gusto mong i-print. For example, dalawa yung page na pwede natin i-print. However, gusto kong i-print lamang yung page number 2. So page 2 to page 2. Once gagawin natin yan, ang ipiprint lamang niya ay page 2 at hindi na niya isasama yung page 1. So for now, ang ilagay natin is pages 1 to 2. Next is an option kung collated ba or uncollated yung gagawin niyang pag-print. For example, kailangan natin ng 5 copy ng each pages natin. So for example, 5 copy ng page 1 and 5 copy ng page 2. So ilalagay natin dito is 5. Now, ngayon, dito sa collated or uncollated, pwede niyang i-print sunod-sunod. 1, 2, 3, page 1, 2, 3, 4, 5. And pwede din niyang i-print ng unahin niya ang page 1 lahat. Tapos isusunod niya ang page 2 lahat. Tapos isusunod niya ang page 3 lahat. So on and so forth. So kung gusto mo na page 1, tapos i-print niya sunod ang page 2, then next ang page 3, piliin mo yung collated. However, kung gusto mong i-print lahat ng page 1 for 5 copies, tapos page 2 for another 5 copies, piliin mo yung uncollated. Next option is yung orientation. So, dalawa ang pagpipilian dito. Pwedeng portrait, pwede din landscape. Yung portrait is yung pahaba, and yung landscape naman is yung pahalang. So, ibig sabihin, mas madami yung columns kapag landscape, mas madami naman yung rows kapag portrait. Now, dito, depende sa paggagamitan mo o depende sa orientation na gusto mo. For now, ang kailangan natin gawin is portrait. Now, next option is kung ano yung size ng paper na gagamitin mo. Dito nakalagay is letter. Now, sa Pilipinas, tatlo yung normal na ginagamit natin. Yung long bond paper, yung short bond paper, tsaka yung A4. Madalas, yung letter type ay tinatawag natin short. Ito yung 8.5 by 11 inches. Madalas din ginagamit yung A4. Ayan. Pansinin na kapag nabago yung ginagamit natin paper, ay magbabago din yung preview natin. Next option natin is yung long bond paper. However, sa loob ng Excel ay wala pong long bond paper because ang nandito po is legal. Now, yung long bond paper na ginagamit natin is 8.5 by 13. However, yung legal 8.5 by 14. Kaya madalas legal yung ginagamit natin tapos nilalagyan lang natin ng malaking margin. At sa ganun ay hindi tayo makulangan ng space sa baba. Now, speaking of margin, balik natin ito sa A4. Speaking of margin, pwede natin piliin yung margin na gusto natin. Now, sa ngayon, nakalagay tayo sa normal margin or yung 0.75 ang top o yung dito, 0.7 yung nasa left, 0.3 yung header. May header tayo na 0.3 dito. Bottom is 0.75, 0.3 din yung footer, and may margin din na 0.7 dito sa right. Pwede tayong wide, mas malaki yung margin. And pwede ding narrow, mas maliit yung margin. Now, kapag wala dito yung margins na gusto mong gamitin, pwede kang mag-customize and i-specify mo kung ano yung gusto mo ng mga margins dito. Lastly, yung scaling. Pwede mong piliin yung no scaling. So, ibig sabihin ko ano yung default, yun yung gagamitin mo.
pwede mo ding ilagay yung buong sheet in one page. Ayan, up to 60, nasa isang page lamang. At yung makikita natin dito is page 1 of 1 lamang dahil pinasok natin ng lahat sa loob ng isang page. Now, pwede din yung columns lahat ng columns natin dito ay ilagay natin sa isang page. So, ayan, all columns. So, kahit na gaano kadami yung rows natin, ilalagay niya lamang yan sa next page for as long as lahat ng column ay naipasok niya sa iisang page. Dahil pwede natin gawin yung columns, pwede din natin piliin yung row. So, sa fit all columns, pansinin na lahat ng column ay nasa iisang page kahit yung lahat ng rows ay wala. But if pipiliin natin yung fit all rows on one page, ang lahat ng rows natin from 1 to 60 ay ipapasok niya sa loob ng isang page. Now, since ipinasok niya ang lahat ng rows sa isang page, ang columns naman natin ay susunod din depende sa kung ano yung itsura niya nung ginagawa natin siya. Ibig sabihin, since pinasok ang lahat ng rows, ay liliit yung mga columns natin and yung mga printouts natin. So, depende yan kung anong kailangan nyo. Minsan, kailangan natin ipasok lahat ng rows sa isang page. Minsan naman, gusto natin ipasok ang lahat ng column sa isang page. Or kung gusto nyo, ang buong report nyo ay makikita lamang sa isang page. Sa ngayon, balik tayo sa no scaling dahil yun naman yung gusto natin. However, dito sa report natin, wala pa tayong header na inilagay and footer na nailagay. So kung pansinin nyo, walang number of pages, wala tayong nilagay na logo and everything. Yun yung pag-uusapan natin sa next video kung paano tayo maglalagay ng mas maganda and professional na header and footer. Sa ngayon ay ito muna yung pag-uusapan natin. I hope may natutunan tayo. Again, my name is Professor Excel. Good morning.